aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibaling na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa, natanaw na niya ang kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong at niyakap at tinalikan. Amen. Hanggang verse 20 na? Okay, so ito ay kwento. So ito po muna natin ito. Lagi natin narinig ito ng mga mensahe tungkol sa isang anak, kalibugang anak. So ngayon, pag-usapan natin yung isang tatay naman. Amen? Yung puso ng isang tatay doon sa kanyang anak. So, okay. So, mga kapatid, ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang anak na hindi lang tungkol sa isang anak na naligaw. Kundi higit sa lahat, tungkol sa isang ama na puno ng habag, no, pag-ibig. So maraming tao na ang akala nila malayo na sila sa Diyos. No? Akala nila wala na pag-asa. Pero ang mensahe ng talatang ito ay malinaw. So tingnan natin yung mensahe sa talatang ito. Hindi kailanman lumayo ang ama sa nagbabalik niyang anak. No? Hindi kailanman lumalayo ang ama sa nagbabalik. Tingnan natin ang kwento ng isang anak at kwento ng isang ama. Una, pakita natin sa binasa ng ating kapatid sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 13. No? Ang anak na umalis. Ano ang kwento ito? Napuksa ng isang anak, ang sabi niya, Ama, ibigay ko sa akin ang bahagi ng aking ari-arian. No? Ang sabi ng verse 12, basahin natin, sinabi sa kanya ng bunso, bunso pa. Bunso, mapasama yung dalawa bunso. No? Pero hindi naman, no? Hindi naman makasaway sikit. Okay, hindi naman. Okay. Sikit pag bunso. Akala ko si Iya. Sikit ka lang. Okay. So, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbibili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Dinostay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So sa kwento nito, makita natin yung isang bunso, yung anak, na kung saan ay larawan ng paghihibagsik. Larawan ng paghihibagsik doon sa kanyang magulang, pagre-reveal, di ba? No? Isipin mo na buhay pa yung magulang, di ba? Kinukuha na yung kayamanan. Although sa panahon natin noon, ayaw mo lang ngayon, nagbago na kayo eh. Doon, pwede mo makuha ang lupa o kayamanan sa iyong magulang kapag patay na iyong magulang. Tama ba rin? Ganun din sa bayan, lalo sa mga Diyo. Sa atin pala noon, pero kayo, iba na kayo eh. Para nagbago ang panahon natin kayo. Para may iwasan yung away, buhay pang magulang, hinahati tayo lupa at kayamanan. Kasi kung hati na patay ka, doon na nagtatalo, nag-away, kaya nagkakaiba na, di ba? Pero, noon ay hindi. Bago mo makuha ang lupa sa tatay magulang o sa magulang mo, o kayamanan sa magulang mo, yung bahagi sa iyo, kailangan patay ng iyong bago paghati-hatihan. Pero sa mga taong ito, mga kapatid, no, ang paghihi ng mana habang buhay pa ang ama ay parang pagsasabi, mas gusto ko ang biyaya kaysa presensya mo. Hello? Mas gusto ko ang biyaya kaysa presensya mo. No? Mas gusto niya ang kanyang kayamanan, yung kanyang kabahagi, kaysa kasama niya ang kanyang tatay. No? Mas pinili niya. Kaya sabi ng bunso, naging siya na tatay, kunin ko na. Kahit buhay ka pa, kunin ko na kung anong mayroon ako bilang isang anak. No, dahil kasi ang tatay, mabait naman ang tatay. Mapagmahal. So ano nangyari? Ibinigay niya ang kayamanan, kabahagi ng kanyang anak. So grabe, no? So ito ang larawan ng kasalanan. No, tingnan natin, paano din larawan natin ito sa ating sarili, o maging sa tao ito, yung anak doon sa kanyang tatay. Ito ang larawan ng kasalanan, pagsasarili o makasarili, paglayo sa Diyos, pagpili ng sariling daan. Mas ginusto ng anak na lumayo doon sa kanyang pamilya, doon sa kanyang tatay.
Di ba? Mas pinili niya eh. Lumayo sa kanyang tatay. Nagututusin, napakasarap ng kanyang buhay. Di ba? Napakasarap ng buhay mo. Anak ng mayaman ka. Kahit tulog ka lang. Hindi siya nagtatrabaho. Karami mga bunso, kahit tulog lang yan. Pero kawawa isa mga bunso pagdating sa trabaho. Okay. So makita natin ito na iniisip ng isang tao ito, yung puso ito ay sarili lamang. Sarili kasayahan. No? Paglayo sa pagpagulang at gumawa ng sarili, magpili sarili daan. So ganun din sa buhay natin, Kristyano. Minsan dahil sa ating sarili, selfish. No? Makasarili din sa tayo. No? Wala tayo, hindi natin inisip yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Importante masaya ko. Importante gusto ko gawin ito, gagawin ko. Di ba? Ganun din sa tao. Di ba? Hindi mo titigan kung ano yung will ni Lord para sa'yo. Hello? Praise God. So, siya pumili ng kanyang sarili daan. Gusto niya gawin niya, gusto niya gawin. Kaya tama yung sinabi ni Isaiah. Chapter 53 verse 6, tayong lahat ay naligaw na parang mga tupa. Hello? Tayong lahat, sabi ni Propeta Isaiah, tayong lahat ay naligaw na parang mga tupa. So, yan tulad tayo ni Propeta Isaiah na tulad ng mga tupa. Naliligaw. Di ba may kanta yun eh? Tupang ligaw. Di ba? Narinig yung kanta ng tupang ligaw. Malapit ka na ba? Lumubog ang araw. Di ba ganda yun? Di kanta eh. No? So una, makita natin sa verse 12 to 13 na kung saan ang anak na ito ay umalis. Bit-bit ang kanyang nagustuhan. Hello? Bit-bit ang kanyang gustong gawin sa buhay. Magpakalayo sa magulang. Hello? Magpakalayo sa magulang, sa tatay. Bit-bit ang kanyang gustong gawin, magpakalayo sa Diyos. Praise God. Sa verse 30 to 40, pakita natin yan. Pangalawa, anong klaseng anak, o kung anong anak ito, anong mayroon sa isang anak? Pangalawa, ang anak na nasira. No? Nasira yung kanyang diskarte o kanyang ginagawa. Ayon sa verse 14 to 16, babasa natin sa same chapter 15, verse 14 to 16. No? Ano sabi niya? Noong nagpaubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutok sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. Napasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa walang namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbabalatan ng mga punong kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ibig sabihin, sa madaling salita, dumating ang panahon sa anak nito, dumating ang panahon na wala na, ubos na ang kanyang pira. Hello? Ano nangyari? Yung pira na bahagi ng kanyang kayamanan na bitbit niya ay naubos sa kalayawan. Naubos sa kanyang kagustuhan. Naubos sa barkada. Kailan mo naman ang barkada? Sasamahan ka ng barkada sa kasayahan kapag mayroon kang pira. Ano yan eh? Probida yan eh. Tama? Hindi magkakamali yung mga magulang, mga nakakatanda. Bakit? Kasi naranasan nila yan. Lo, ako naranasan ko rin yan. Ang dami kong kaibigan. Tama, sabi ng asawa ko, ang dami kong kaibigan kasi mayroon ka pira. Totoo talaga. Kung wala ka na, doon mo malaman kung saan yung kaibigan mo. Kaya tunay na kaibigan yung wala ka eh. Alam mo, sukatan na tunay na kaibigan yung wala ka. Amen? Yun na sukatan na tunay na kaibigan yung wala ka. Nung wala tayo, nandun pa rin si God. Amen? Nung nagkasala tayo, nandun pa rin si God. Nung nagkakamali ka, nandun pa rin si God. Yun ang tunay na kaibigan. Amen? Kahit ano nangyari, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hindi sinabi lang din ni Lord, bahala kayo. Hindi. Dahil siya ang tunay nating kaibigan. So, balikan natin. Ano nangyari? So, sa pagkasita, dumating ang panahon na parang ito, ang anak na ito, yung kayamanan na bahagi ng kanyang binigay ng kanyang magulang ay naubos sa kalayawan. Bisyo, lahat ng bisyo mayroon. Diba?
Winawaldas niya ang kayamanan. Diba? Ubos ang kayamanan na ibinigay ng magulang sa kanya, yung kanyang bahagi. At dumating sa lugar na yun, sa panahon na yun, ayon sa Bible, ayon sa verse 14, na maubos na ito, nagkaroon ng matinding taguto sa lupain iyon. Grabe. Nagkaroon ng matinding taguto sa lupain iyon. Subukan nyo kapag wala ka na. Kung mayroon ka kaibigan magdala sa'yo. Ano pa rin? Mayroon akong bigas dito. Ano pa rin? Mayroon akong wala eh. Walang kaibigan na lalapit sa iyo at maghatid sa iyo ng pagkain. Wala. Nagkaroon na wala na sa pira, ubos na kayamanan, sa lupain iyo, naubos ang kayamanan na bitbit niya. Dumating ang panahon na nagkaroon ng kagutuman sa lupain iyo. At dahil sa gutom na yun, wala na sa pira, ano nangyari? Ano nangyari? Kaya siya ay nagsimula maghirap. Verse 15, namasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho dito sa isang babuyan. Ang grabe, nakakalungkot na kalagayan. Isang anak ng mayaman. Lumaki ka na masarap ang buhay. Lumaki ka na may katulong. Never ka na buhugas ng pinggan sa bahay ninyo. Never ka na nagluluto kasi may tagaluto, may tagahugas. Pero sa panahon na yon, wala siyang magawa, no choice siya. Ang pinakamatindi, kasi saan siya nagkatrabaho? Sa babuyan. Alam mo, sa panahon na yon, ang baboy ay larawan ng karumihan. Amen? Sa panahon ng Hudyo, ang baboy ay larawan ng karumihan. So, dapat karumi. Pinakababang posisyon, pinakababang trabaho yun. Yun yung pinakababang trabaho. Kung mga choice ka na, kung mga sabi pa sa mga Tagalog, kapit patalim. Diba? Kapit patalim. Para lang pag-uwi ba? So, yun ang nangyari sa kanya. Wala siyang magawa. Siguro, hindi niya gusto yung amoy na yun. Sinubukan ko makalaga ng baboy. Ako lang naglilinis kasi wala. Umaayaw yung mga sabak ko dahil babaho daw. Kaya sabi ko, hindi ka biro sa Serbian. Hindi biro makalaga ng baboy. Talagang grabe. Sacrifice. Sacrifice. Sunod siya ang tao ito. Ang anak nito. Simpi mo, pinagtrabaho siya sa babuyan. Sa tindi ng kanyang kutob, ito pinakamalupit. Verse 16, sa tindi ng kanyang kutob, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, wala yung barkada, na binusog niya sa kanyang nagluho niya. Halos kainan niya ang mga pinagbabalatan ng punong kahoy. Wow, grabe. Kung i-picture ako, imagine mo, grabe ang kalagayan na yun. Para lang maitsan ang kanyang gutom. Ano yung mga pagkain sa baboy na mga punong kahoy? Ako, naalala ko yung dulo ko, nag-alala baboy. Ang pinapakain yung hindi yung sa mga punong kahoy, yung magilis mo tawagin sa Bisaya. Di ba yung may matilis ng araw? Yung may bunga siya na kanya, tapos balatan mo siya yung pinuputong ipakain. Ipin-ipin? Ipin-ipin? Ayun, ipin-ipin. Oo, ipin-ipin. Magilis sa salin. Ipin-ipin. Kinakain na namin yan, kabataan eh. Pangpurga daw eh. O, totoo naman. Pinapakain sa akin ni Lula. Ito, para pangpurga. Tapos kita ko, pinapakain sa baboy. Pinapakain sa baboy yung mga saka noon. Baka siguro isa yun sa pinapakain ng araw. Di ba? So grabe kung i-picture out mo, grabe ang hirap ng kalagayan na yun sa tao ito. Isipin mo, sabi ng Bible, verse 16, sa tindi ng kanyang guto, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbabalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ganun katipid, kahirap ang kanyang kalagayan. So, ang kasalanan ay may pangakong saya, pero laging may katapusan na sakit. Amen. Ang kasalanan ay may pangakong saya, pero laging may katapusan na sakit. Mag-iindig talaga siya na hindi maupay. Tama? May saya sa simula, may aliw sa umpisa, pero sa huli, ano mangyari? Kawalan, kahiyan, pagkagutom,
ng kaluluwa. Pagkaguto ng ating isipan. Resulta sa maling pagpasya. Amen. Resulta sa kanyang mga ginagawa ng tao. So, ganoon din sa Panginoon. Kapag spiritually, lumalayo tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa fellowship, lumalayo tayo sa mga pagsimpa, magugutom tayo spiritually. Amen. Malaki ang mawala sa atin. Kaya sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oo. So, sa sitwasyon talagang mamatay ka siya, physically, kung hindi siya kamatay, sa gutom naman eh. Kaya totoo naman, ang gutom, nakamatay ko to. Di ba? Nakamatay ko to. Resulta sa kanyang ginawang kasalanan. Ganun din sa spiritual. No? So, pangatlo, tingnan din. Anong nangyari? Anong ginawa ng anak na to? Sa gitna ng kanyang sitwasyon, nung siya ay nahipaspasan, no? Napag-isip-isip niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Kumbaga na-realize niya, oo nga no, ang laki ng aking pagkakamali, kasalanan na aking nagawa sa aking tatay. So, tingnan natin yung verse na to. Ang anak na nagbalik loob. Tingnan natin, no? Nagbalik loob siya sa kanyang tatay. At ito ang kanyang mga pagmuni-muni, no? Ang kanyang pagmalmalando. Verse 17 to 19. Siya ay nagbalik sa katinuan ng pag-isip, no? Tingnan natin ito. Verse 17 to 19. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang mga ginawa. Ang sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. No? So grabe. So sa pagkataong ito, napag-isip-isip ng isang anak. Dahil mas pasan siya sa kanyang mga ginagawa. Nabalang doon siya habang nakatingin sa baboy. Hira to. Ha? No? Napag-isip-isip niya. Na sabi niya sa bahay, sa aking tatay, sa aking ama ay maraming pagkain. Ang sabi niya sa verse 17, ha? Sabi niya, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng ating ama. Ano yung ibig sabihin sa labis-labis? Sobra-sobra. Amen? Sobra. Napag-isip niya, dito naghirap ako. Dito kumakain ako ng pagkain ng baboy na. Pakisalo sa pagkain ng baboy. Hello? Samantalang yung mga alila ng aking magulang na tinatay. Ano yung alila? Mga katulong, kasambahay. Samantalang ang mga kasambahay ng aking ama, supra-supra ang pagkain. Hello? Labis-labis. Walang kulang. Ibig sabihin, hindi nagugutom ang mga kasambahay ng kanyang tatay. Kaya grabe sabi niya, samantala ako nagtitiis sa gutom at sa kahirapan. Samantala ang tatay, ang aking mga katulong ng tatay, sobra-sobra ang kanilang mga pagkain. Kaya sa verse 18, sabi niya, babalikan ko sa aking ama at sasabihin ko sa kanya. So, nag-practice na siya, gumawa na siya ng practice sa sarili. Sabi niya, sasabihin ko, babalikan ko sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. At ito yung ginaan niya, binibumorya na. Sabi niya, babalik ako sa aking tatay. At ito ang sasabihin ko sa kanya. So makita natin dito mga kabutuan. After na-realize ng anak ang kanyang mga pagkakamali, pagkukulang, kasalanan, ano siya? Nagsisisi. Hello? Sabi siya pa, nakaabgo. Na-realize niya ang kanyang mga pagkakamali. Alam mo na pagkakamali yung ma-realize mo yung mga pagkakamali. So, aminado ang anak na to sa kanyang nagawa, sa kanyang tatay. So, tignan natin, sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Verse 19, sabi niya, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Sabi niya,
babalik ako sa tatay. Kahit ito ang sasabihin ko sa kanya. Kahit hindi na ako gawing anak. Isip-isip niya. Kahit hindi na ako gawing anak. Kahit ano lang ako. Katulad na lang ng alina, katulong. Ang importante, makakain ako ng ayos. Diba? Ang importante ay hindi ako mamatay sa gutom. So yun ang nasa isip niya. Kasi alam niya, malaki ang kanyang pagkukulang. Malaki ang kanyang kasalanan niya nagawa. Yes, kasi sa panahon na yun, sa kultura nila, sa panahon sa Bino, hindi po kunin po. Isang kalapastangalan yan. Na kunin po ang buhay pa ang iyong tatay. Magulang, hindi kunin. Kaya na ibigay ng magulang, ayon sa, ito para mo lamang ko siya. No? Parabol. Na ipinitog sila sa ng ating Panginoon. Kasi chapter 14, chapter 15, puro parabol yan. Ano ba ibig sabihin sa waray parabol? Sa bigay sa Bisaya. Sa walay. Sa bigay sa Bisaya din eh, sa bigay. Di ba kung ano sa walay yung parabol? Parabola, para parabol. Sige, assignment natin. May kunting walay dyan, hindi natin mabaya. Okay, so, tingnan natin, no? So, yun na yung inisip ng isang anak na to. So, makita natin dito, mga kabuktuan, yung kanyang pagsisisi. Amen? Yung kanyang pagsisisi, kumbaga, ibinababanan niya ang kanyang sarili. Mula sa pagpapahitaas sa kanyang tatay, ibinababanan niya ang kanyang sarili. Amen? Kaya importante po yung pagpapababa natin natin sarili sa harapan ng Diyos. Amen? So makita natin kasi yung ginawa niya, yung kinuha niya kayamanan niya doon sa kanyang tatay, isang pagpapataas yun. Buhay pa, kinukuha ko niya kayamanan sa pagpapataas yun. Pero nung nakita niya sa kanyang sarili, nagkamali siya, nagkasala siya, kaya sabi niya, sabi niya, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ito yung kanyang script, ito yung kanyang kasasabihin kapag nakauwi na siya. Ito yung aking sasabihin ng aking tatay. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat tatawagin anak ninyo. So yun lang yung kanyang sasabihin. Gibuburin niya. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. So para sa kanya, ang mahalaga, para sa kanya ay mahalaga ay hindi sa mga gutom. Ang mahalaga sa kanya yun. Mahalaga hindi siya ituwid na anak sa kanyang magulang. So makita natin ito, yung pagpapababa at pagsisisi ng isang anak. Tunay na pagsisisi. Hindi lang lungkot, hindi lang takot, kundi pag-amin at pagpapakumbaba sa harapan ng kanyang ama at sa Diyos. So hindi ka karapat-dapat na tawagin anak mo. Hello? Sa buhay natin, minsan, maraming panahon na tayo nagkulang, nagkasala, minsan, piling natin, lumayo tayo sa Diyos. Di ba? May palang hindi tayo karapat-dapat. So, hindi na ako karapat-dapat sa ministry. Hindi na ako karapat-dapat na maglingkod. Kasi ako'y nagpupulang nagkasala. So, minsan ganun ang ating kaisipan. Pero tingnan natin yung kaisipan ng isang ama. Kung ganun din po ba. Kaya sabi na po sa Panginoon, sa ikanong po ito, si Jesus, ang kalungkutan na mula sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ang kalungkutan na mula sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. So, tingnan natin. No? Panglima, tingnan natin. Pangapat, ang ama, no, siya ay tumakbo, ang ama na tumakbo. No, nakita sa ama, in verse 20, anong kasunod sa 19? Ikaw sa si Pastor. Anong kasunod sa verse 19? Anong kasunod sa 19? Mahina. Anong kasunod sa 19? 20. Verse 20. Ano sabi ng verse 20? Sige, ano sabi? Basahin nyo. Nandyan? Wala pa. Sige, ayanan nyo. Ayanan nyo. Okay? So, verse 20. Sige, pakibasa lang ulit. Sister Milon, pakibasa sa verse 20 na. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, iyakap at inalikan. Wow! Grabe no, yung ama. Grabe yung ama. Nakita siya ng kanyang ama, nahabag at tumakbo. Malayo pa naman. Nakita na siya ng ama at tumakbo. Di ba yung naisip, bakit nakita siya ng ama? Amang pawi.
Dahil yung Aba sa bawat araw nag-abang sa pintuan na tayo. Amen? Nag-abang ang Diyos. Nag-abang ang Aba sa bawat araw na makita niya kay anak. Hello? Ganun din tayo. Itong inalat ko ito ni Pastor, grabe yung abang ko, Panginoon. Grabe, tulad ng isang Diyos. Yung Diyos natin, grabe. Nag-abang ko siya lang. Itong inalat ko ito, grabe. Hindi mo pigilan tumutulong yung luha ko. Yung mensahe sa aral na ito. Nung nakita ng Ama, yung kanyang anak, hindi niya inintay. Hindi niya inintay na lumapit sa kanya. No? Hindi niya inintay na pumasok sa kanyang tahanan at sinanaluhan. Siguro kung sa mundo yun, kapag anak nagkasala sa tatay, sanaluhan ka na, bumalik, sanadong dito di ba? Pwede. Yung tatay na ito, grabe yung kanyang puso. Natalaw pa lamang yung kanyang anak. Nakita niya ang ulo pa lamang sa unahan, sa dulo ng kanamata, yung anak ko to ba? Yung anak ko to! Ano sabi ng Bible? Malayong panabang, natanaw na siya ng kanyang tatay. At kung ginawa sa tatay, tumakbo, sinalubog siya. Hello! Sinalubog siya. Grabe. Ito ang pinakamatinding bahagi ng kwento. Ang Ama ang unang kumilos. Hindi naghintay, hindi nagsisermon, hindi nagpahusa. Anong ginawa ng Ama? Siya'y tumakbo, yumakap, at bumalik sa kanya. Pakibasa ulit ang verse na ito. Basahin po ulit nila. Verse 20. Lucas 15:20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding kaawa ay malaki siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Amen. So grabe. Malayo pa lamang siya. Hindi naghintay ang Ama. At hindi rin siya nagsisermon. Nung nakita niya kanya, hindi siya, bakit ka bumalik? Balik! Hindi siya, lalas! Hindi nagsisermon ang anak, ang tatay. Hindi niya pinagalitan yung kanyang anak. Hindi niya pinarusahan, dahil sa ginawa mo, paparusahan kita. No. Dahil sa mga ginawa mo, paparusahan kita. Hindi po. Hindi nagsisermon, walang parusa, at ang ginawa ng tatay ay tumakbo, yubaka, at hinalikan ang kanyang anak. Hello? Hinalikan ang kanyang anak. Ang sabi niya sa Krista David, 103 verse 30, no? Ano sabi niya? Kung paano ang Ama ay may habag sa kanyang mga anak. Hello? Grabe yung habag ng Diyos sa atin. Amen. Maraming panahon nagkukulang tayo sa Diyos. Pero ang Diyos ay maawain pa rin. Ang habag ng Diyos ay nasa atin pa rin. Amen? Hindi ka pinarusahan ng Panginoon. Kundi ang Diyos ay nandilit sa kanyang posisyon bilang isang Ama na mapabagin. Amen? Mapagpatawad. Gaano man tayo karumi, pagkasananan sa ibabaw sa mundo ito, ang Diyos ay mapagpatawad. Parapangan natin ang Panginoon. Amen? Biblia. Nagkamali ka man, ang Diyos ay handa magpapatawad. Pari sa mundo ay hindi ka mapatawarin. Siguro kung iyan mo sa mundo yun, baka hindi siya mapatawarin sa tatay. Di ba? Baka siguro sa nanduhan sa pinto. Panayasin ka. Babalik ka pa? Ngayon na walang ka ng ano? Walang ka ng karapatan? Kasi kung tutusin, walang sa karapatan eh. Kasi kinuha na niya kanya. Kaya mana? Pwede siyang salikway. Pwede siyang itaboy sa kanyang tatay. Pero hindi ganun ang nangyari. Well, hindi ganun ang nangyari. Bagkos sa bawat araw, ang tatay ay nakatanaw lagi na makita niya ulit ang kanyang anak. Amen? Ganun din sa ating buhay espiritual.
Sa bawat araw, ang Diyos ay tumitingin lagi. Lo, nag-aantay sa'yo na muling bumalik sa Kanya. Amen? Hello? At muling magpagamit sa Kanya. With God, pramati na Panginoon. With the Lord, hallelujah. Ang Diyos, ang ating Ama, ay mahahabaging Diyos. Sabi niya sa Lisa David, kung paano ang Ama ay may habang sa Kanya mga anak. Amen? Kaya makita natin dito ang buong pagpapatawad ng Ama. In verse 22 to 24. So, tingnan niyo. Ang 22, 24. Sige, pakibasa. Lucas 15:20-24. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bilisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalias. Ganit rin katayin ninyo ang pinatabang kuya at kayo magdiwang. 24. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muli natagpuan at sila yung ay nag-iwang. Wow! Grabe. Verse 22, ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila, yung kanyang mga kasabahay. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng isang singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila na ay nagdiwang. Wow! Grabe. No? Grabe yung puso ng Ama. Amen? Ganun din ang puso ng Diyos, mga kapatid. Ang among ito ay larawan ng puso ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ano bang damit? Siguro na amoy ng Ama yung baho. Baho ng amoy ng baboy. Di ba? Naamoy ng Ama yung baho ng pawis ng... Wala pa namang sasakyan ng araw, wala pa motor. Naglalakad lang siguro yun. Wala din siyang pira para pabili ng kamilyo. Kamil para magsakay. Siguro rin, picture out mo na, naglalakad sa lapalayong lugar. Di ba? So ano sa tingin nyo? Amoy pawis. Di ba? Baka may kasama pang amoy tingkili. Di ba? Pero nangyari, sabang ito, hindi siya nagtiri. Hello? Hindi siya nagtiri. Kaya yung sinabi niya ating kapatid kanina sa Pamalando, sino po yung kinahabagan ng Diyos? Sino yung umuwi na matuwid? Yung tao makasalanan. Bakit? Kasi siya yung nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya mahal ng Diyos yung mga makasalanan. Hindi totoo na galit ng Diyos sa kasalanan. Kayo mga nang-aral dyan, na nagtuturo na galit ng Diyos sa makasalanan, hindi ko totoo. Mahal ng Diyos ang taong mga makasalanan. Yun ang dahilan bakit pinadala ng Diyos ang kanyang pagtulala. Amen? Dahil mahal tayo. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Sabi na ni Pablo, inibig tayo ng Diyos, doon tayo ay makasalanan. Hindi kayo inibig ng Diyos kasi matuwid ka. Tignan mo, yung kwento kanina sa Pamalando. Yung Parasiyo, larawan ng matuwid. Larawan siya ng ika nga ay malinis na tao daw. Pero hindi siya umuwi na siya matuwid sa harapan ng Diyos. Bagkos yung makasalanan. So, tignan natin ito. Balikan natin ang kwento nito. Ang damit. Bakit ano ang mayroon sa damit? Ang damit mo ay ibinaling sa Ama o sinutan siya ng Ama ng bagong damit. Ano sabi ng verse na binasa natin kanina dito? Dali, kunin niyo ang pinakamaganda damit at bihisan ninyo siya. So ano po ang damit? Ano po ang damit? Hello, sorry. Para din yata ang daan, lupas. Okay. So, ano po ang damit? Ang damit ko ay ibinalik ang digdigan. No? Isinuot sa kanya ang pinakamagandang damit. Pinakamagandang damit, sabi ng Bible. Dali,
kunin ninyo ang pinakamagandang damit. No, pag sinabing pinakamaganda, talagang wala ng ano nun. Kumbaga, ipinalabas sa tatay, yung pinakamagandang damit na. Bilang isang anak ng mayaman. Siyempre, ang damit na susundin, bungga. Amen. Bungga damit. So, anong ibig sabihin nun sa damit? Dignidad. Ibinalik sa tatay ang dignidad ng kanyang anak. Kasi wala ng dignity. Diba? Ano ba sa wala yung dignidad? Ano ba sa wala yun? Paano sabihin yung dignidad sa wala yun? Dignity. Okay. Hello, sound check. No, ibigay sa kanya ang dignidad sa kanyang anak. So, ang damit ay larawan ng dignidad. No, isinuot sa kanya kasi pag nakasuot ka ng ganong suot, ikalalanin ka ng lahat ng katulong. Dahil sa iyong suot kasuotan, dignidad. Paano ba natin yan yung dignidad niya sa warat? I-google daw. O dignity. Di ba? So, ibinalik, isinuot. Ipinasuot ng tatay ang pinakamagandang damit. Sabi niya sa kanyang mga ulila, suotan ninyo. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisa ninyo siya. Wow, grabe. Hindi siya itinuring, no? Hindi siya itinuring na ibang tao pa rin. Ibang tao, kundi anak pa rin ang turing ng kanyang tatay sa kanya. Ngayon, para may balik sa kanya ang dignidad niya, bilang isang anak, so kailangan suotan siya ng magandang damit katulad ng suot ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay. Sing-sing. Tingnan din. Ano pa? Pagkatapos isuot ang damit, ano pang utos ng tatay? Ng kanyang ama? Suotan niyo siya ng sing-sing. So, ano po yung sing-sing? Ang sing-sing po ay ibinalik ang autoridad. Ang ibig sabihin sa sing-sing ay autoridad. Ang damit, dignidad. Ang sing-sing ay autoridad. Kaya pag may sing-sing ka dito, sa mga kasal, ibig sabihin may authority ka na sa asawa mo. Kaya ang sing-sing yun ang simbolo. Ibig sabihin, may authority ka na. Ang sing-sing ay pagpatandaan na ikaw ay may autoridad na sa pamilya. Hello? Wow, grabe, no? May dignidad ka na, isinunod ka na bagong damit, isinunod pa sa'yo ang sing-sing na ang kapangyarihan ng sing-sing ay authority. Hello? Autoridad. Ibig sabihin, takayong pulisya, hindi bilang kasimbahay o lila, kundi bilang isang anak. Sandalyas. Ano po yung sandalyas? Kung tinukoy ng Bible. Pagsundan ninyo siya ng saksing at sandalyas. Ano yung sandalyas? Ibinalik din sa kanya ang pagiging anak. Hello? Ang sandalyas na tinukoy ng Bible na binasa natin, ang simbolo nun ay ibinalik sa anak ang kanyang pagiging bilang ng ama ang pagiging kanyang anak. No? Dignidad. Yung damit ay ibig sabihin ay dignidad. Ang sing-sing ay autoridad. At ang sandalyas ay ang pagiging anak. Hello? So, hindi siya tinanggap bilang alipin. Amen? Hindi siya tinanggap bilang alipin. Tinanggap siya bilang anak. Amen? Wow, grabe. Tinanggap siya bilang anak. Hindi alipin. Amen? Tinanggap siya bilang anak, hindi alipin. Hello? Pero sabi ng Bible, Roma 8:15, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkakaambon. Tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkakaambon. Nung tayo ay naka-Kristo na, tinanggap natin ang si Kristo sa ating buhay, nasa atin na yung espiritu ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Biblia, ang lahat na tumanggap sa Kanya ay sinilihan ng Kanyang Espiritu Santo. Amen? Sinilihan ng Kanyang Espiritu Santo. So makita natin dito mga kabuktuhan na kung saan ang anak nito
hindi siya tinanggap ng kanyang tatay bilang alipin, kundi bilang isang anak. So, pag last, no?